sinagot nila ng pabalang. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Ano? Opo. Kung nagkakamali, 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Kaya kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito yung sinabi. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang kanikanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo eh. Kaya wag nyo kaming paghimas. Parang ganun eh. Apat ito eh. Tinatanong lang naman eh. Lahat po ng pumirma ng 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? Huwag nyo kami didiskarte pa kami sapagkat yun ay trabaho namin. Abay, ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling sphere. Kanya-kanya eh. Oo. Opo. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Ano? Opo. Tinatalong lang naman niya eh. Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan ba? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang, ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, nabanggit mo. Yes. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, kung magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Halimbawa ganun, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang. Ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-refer mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Yung port complaint dumating, hindi, tinransmit ka niya. Opo, nilalagay sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-refer sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, dyan. Kaya pala pinagmisa yan. Patay na. Ngayon ko lang na-realize. Hindi ba sinasabi na natin yun eh. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Pangganyito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung puka niyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, 3 eh. Nandun sila Arlene Brosa, sila yung ganyan. Teacher ata yan. Tapos meron na namang parang 2 na naman yon. Opo. Tapos yung isa si Congressman Bordado. Yan. Basta 7 lahat yon. Ang sabi nung Solicitor General, yung nag-endorse nung 3 complaints. Naunang 3 complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila. Doon sa pang-apat. Ang tanong. So, bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong 7 na nag-endorse nung unang complaint, na nag-endorse din ng pangalawa, ibig sabihin, 2 complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, Ito violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Isa lang talaga isang ano. So,
nagpasilo sila sa sarili nilang ano eh. Inamin ng Solicitor General. Ito po kanya, pinakita pa yung ano, yung pirma dun sa Opo, yung mga pinirmahan po nila, yes. yung signature page nung pang-apat. Ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. O, di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, nag-endorse ka nito. Di kayong pito kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Maliwanag na kayo. Dalawang beses nag-endorse ng impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng dalawang within 1 year? Hindi pwede. Sayang, ano? Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado, dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na. Desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid? Di ba? Isa pa yun, isa pa pong issue yun, no? Oo, From 19th Congress to 20th bakbakan Congress. talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Ano ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita, kasi lahat na ng dagat, eh, O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Dinahin sa ilalim ng lupa, eh. Kaya na. Boring machine na. Pero matutuntun natin, ha? Masasabihin mo. Sabihin mo lang kung paano mo itinawid. May statement na po rito ang Senate Court. Sige, Senate. Alam ko, Impeachment Court. Ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yung ano eh. Sige. Ayun, reaction ng House of Representatives. Sige, yun na. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with the utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference. To allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Sabi niya, ano ibig sabihin? Gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin namin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nila tanggapin? Tanggapin nila yung katotohanan. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo nang ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Yun nga, yung judicial interference daw yan. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court, ha? Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Attorney Tonggol. Si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government,
we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Nakakita mo yung pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Oho. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Yan, opo. Sa yung isa. Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Oho. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito sila Tama. Opo. tayo po mag-obserba po tayo ng kani-kanyang kani-kanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun sabi. 4 ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma ng 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan Diba? Ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya eh. Oo. Opo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Saman tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, blah, blah. Sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo. Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi niya sa inyo ito Hindi, kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice retired Sabi, pumirma na nga tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba parang ganun na lang style hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2.
Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26, 27, Opo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang 11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta eh. Bilang, oo nga. O, nung i-present na Solicitor General, hindi, nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun eh. Session day yun. Ba't hindi mo include yun? Dun niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, naipile niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So, bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days. Lumilitaw. Technically, 11 days. Technically, mali na yun. Opo. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. O, pagpalagay mo ng tama yun, bawat bakit tanda. hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. Inarchive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, o Senate, forthwith. Lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous.